Actually, itong ulat na ito, mga kababayan, October 30 pa to sinan sa akin. Sabi ko nga, nawala sa dami ng ginagawa ko. Sir, thank you na-remind mo ko. At naging busy kasi ako sa monitor ng election dito sa Amerika. Mga kababayan, pakita ko muna, patikim muna natin. Patikim, si bangag. Diba? Patikim-tikim o pasinghot-singhot. Okay, ganun lang natin. Pakita natin yung we're not supposed, teka lang. Kasi ito passport ito Okay? So, dalawang British, tingnan natin. Dalawang British citizen, dalawang Breton. Birthday, kaya to? Date of birth, okay, wow. 1986, bata pa to, pinanganak ng 1986. Tapos another British citizen, alright, ipinanganak ng 1975, March 1975. At ang aking kababayan mula dito sa Amerika, ito ay, tignan natin kung anong konteksto nito mga eksena na to. Okay, tignan natin. 1966 ipinanganak. Ano ito ang hawak nating ebidensya? So mga palangga, well actually, December 2023 ko pa ito sinasabi sa inyo ang issue na ito. Napag-alaman natin, ayon sa ating source, na message tayo noong October 30. Okay, Miss Maharlika, meron po akong ibibigay na information sa inyo na pwede ninyong excuse me, i-share sa inyong mga viewers regarding sa secret arrival ng mga ICC members sa ating bansa. Ito po para liputin, liputin ni Ilonggo. Ilonggo siguro to si Palangga. Para liputin o traidorin ang ating Pangulong Duterte, former President Duterte. Hi, Ma'am Parvina, how are you? Ito pong issue na ito ay patungkol sa kay House Speaker Martin Tambaloslos, who secretly arranged accommodations and security for those ICC members. Alright. Sabi ko sa kanya, nagpasalamat ako. Sabi ko, baka naman sir, pwede po kayo mag-send ng information. Kasi syempre, mahirap na yung magsalta tayo kagad. Although, the moment na na-receive ko yung message na totoo ito. Kaya lang, syempre, kumukuha tayo ng mga ebidensya na makakapagpatunay, makakapag-corroborate sa ating information. Hindi katulad dyan ni Jay Kung Ho na chismis-chismis lang sa Quadcom. Kasi may chismis-chismis na ganon. Anyway, dadako tayo dyan mamaya. Okay, Miss Maharlika, there are several ICC teams na pumasok, okay, sequentially sa ating bayan simula pa po noong October. Okay? Sabi niya. Alright. Isa po sa investigators ay nagngangalang si William Rosato ay nasa bansa na. Nakastay po siya sa Raffles Hotel since October 29. Okay? Ang Raffles, di ko nga alam na, ang may-ari ng Raffles Hotel ay si Elizaldico. Kayang putang inang yan ang may hawak. May-ari, according to our source. Tapos yan, sabi niya, may kasama po, okay, ulitin ko, si Rosato ay nasa Raffles Hotel since October 29. Nasa akin yung travel record nila. With an American interpreter named Maya Bracken. And, sabi niya, another investigator named Glenn Cala na kaalis lang po sa bansa natin. So, titignan mo tayo, bago natin tuloy-tuloy yung kanyang pasabog, mga kababayan. Tinignan ko to. Anong pangalan nito ng una niyang pinangalanan na ICC? Si William Rosato. Ayon sa kanyang record, mga kababayan, ito yung mga taga-government na nakikinig sa atin. Personal details, nakalagay dito, travel type A. Ano ibig sabihin nito? Type A personality ba ito?
Kasi ginugol natin. Ang sabi dito, travel type A, travel port NAIA 1. Status A, flight number, dito siya sumakay. Flight number MH804. Actually, Googleable yan, i-Google nyo yan. MH804. Okay, ito yung pangalan niya. So, travel date October 29, 2024, 10:19, 10 p.m., 19 minutes, and 10 seconds. Dami na, 10:19, 10 p.m. Okay? Ang admit status na is EO408. Para pakita lang natin yung yung background ng passport para maniwala lang kayo. Pero hindi natin pwede pakita information. Ayan yung background ng passport palangga. Alright. Next. Pintahan kaya natin yung ulo niya. Pintahan natin yung ulo niya. Tingnan lang. Tingnan natin. Pipintahan ko lang yung ulo niya. Okay. Tingnan natin yung ulo niya. Paano ba natin ito pipintahan? Wag na. Sige, yun na lang. Baka mahirap na. Alright. So, ang sabi sa report ng ating puting ahas ay meron siyang Amerikanang interpreter na si Bracken Maya Destura. Okay? May bitbit siyang interpreter. Itong si Maya, what? Oh, place of birth? Oh, Filipino-American. Okay. So, based sa kanyang passport, ano to? US passport siya, Lagay lang natin yung shadow, Diyan natin papakita yung buo. Ayan, State. Ayan, yung buo. Para lang maniwala kayo sa kay lola nyo. Ayan. Ay, tanya yan? Ayan yung passport ni Bakla. Okay? Tignan natin. Nationality niya is United States of America. Place of birth, I think to sa Pilipinas ipinanganak. Wait. Place of birth, Philippines. Yeah, I believe. Place of birth, Philippines. Okay? So, 1966 siya ipinanganak. Okay? So, yung isang kasama nila, isisend ko to kay PRRD. PRRD. Mamaya. Isend ko to sa lahat. Okay, lahat ng pwede nating isendan. Okay. Balik tayo sa mensahe, mga hitad. Sabi ni Palangga, pinapasok ito. Okay, itong message niya. Balikan natin yung message na yun. Okay, ito ay inayos pasikreto ni Martin Romualdez. Alright, so, another investigator named Glenn Cala. Si Glenn Cala, si Glenn Cala. Hindi pa natin nalaman kung ilang taon, kung ano yung niya. Glenn Cala. Who is Glenn Cala? Okay, Glenn Cala, where are you? Si Glenn Cala, or Glenn Cala Roderick Thomas, ang kanyang buong record dito. British citizen na ipinanganak noong 1986. Alright. Now, ang kanyang personal details, ang kanyang travel type A, status A. Alright. Tapos sa NAIA 1 din siya, flight number PR515. Travel date niya, ito ay 10 October 20, 2024. I'm not sure kung ang travel date ba dito, dumating siya sa Pilipinas o pag-alis niya. Diba? I think dumating ito. So, dumating siya sa Pilipinas. Well, I can only... Andito ba si Palangga ngayon? Alright? So, ito October 20, 2024, dumating siya ng 12:10:48 a.m. Kasi kung may mga taga-immigration dyan, alam nyo itong pinagnangak ko dito. Yung taga-Amerika, o yung US citizen naman, ang kanyang travel date, October 4, dumating na siya sa Pilipinas. Kasi may dugong Pilipino siya, Destura. Okay, October 4, 2024, alas 6:02:54 a.m. dumating ng Pilipinas. Binabasa natin to, tingnan natin. Pinakataban natin si yung isang, pakita nito yung isang kalbo. O yung buhok niya. Tingnan natin. Nationality, okay, ito. Si Palangga, nakababayan ko, ito yung kanyang personal details. Yan, malinaw tayo yan na legit yan. NAIA, flight number, dada. Okay. Now what? Ano gagawin natin ngayon? Hindi natin alam kung ano talagang nasa utak na bangag
ni Lisa at ni Tambaluslos. Kasi mga kababayan, according to our source, ito na, pasikreto silang pumunta sa Pilipinas. At ito ay ang nag-asikaso ng kanilang travel details, nag-asikaso ng kanilang pagpunta sa Pilipinas para mag-imbestiga. I don't know anong pakay nila talaga. According to our source, ay si Romualdez at si Zaldico. Okay. Nung dumating, itong mga members na ito, ay inilagay sila sa 5-star hotel. Doon nga sa Rapol, sa pagmamayari daw ito ni Zaldico. Nasa presidential suite sila. And frequently went to high-end hotel Midas for meetings with particular person. In and out sila doon sa kanilang hotel. In Midas, sabi niya, where they use as workplace. So doon sila nag-opisina doon sa Midas Hotel, according to our source. The hotel reserved several presidential suites, sunset rooms, and additional rooms for transition and breakthroughs. Wait a minute. Okay. For transition and additional room for transition and breaks. Okay. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities and 4 drivers standby all day. Pera po ito ng taong bayan. Bakit mayroong 5, 6 grabe close-in security at may 4 to 5 driver na naka-standby sa kanila buong araw? Sabi niya pa nga, when the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts. So may escort pa. And their expenses are all charged to this escort. Yung mga escort na yon, according to our source, mga tao ni Romualdez at ang nag-arrange ay si Romualdez at si Elizaldico. Sabi niya, okay, ma'am, sabi niya, mayroon pa nga pong incident na itong ICC members urinated in the neighborhood of Tambaluslos Villa, which caused neighbors complaints. So sabi niya, may pagkakataon na dinadala ni Martin Romualdez sa kanyang lugar, sa kanyang bahay, at may neighbor na nag-report, siguro nalasing, I don't know, kung sino doon sa 3 na ipinakita natin, hindi naman siguro yung babae, na umihi at ito ay nireport ng kanilang kapitbahay. Ang tawag sa mga ito ay mga VIP. Sarado sila, banday sarado, at ito ay pinagpaplanuhan nila kung paano panagutin for whatever reason, kung paano hilain, kung ano man ang Pangulong Duterte. Meron po, very strict po yung rules nila. Okay? Very strict ang rules nila kasi sabi ko pala sa kanya, baka naman pwede ka ma-videohan mo, sabi ko, or picture. Very strict po yung rules nila using digital devices there. Imposibleng makuha ng video. Bantay sarado po, talagang may bodyguard, okay? Bantay sarado sila. Okay? Pero ito po ay labas-pasok sila sa Midas Hotel. Alright? O ngayon, ay, nako. Sabi ito mga palangga, nakakagalit, Miss Maharlika, habang nagsasuffer ang ating mga kababayan sa Bagyong Christine, itong mga ICC members, okay, are feathering their nest, enjoying luxurious accommodations and services. Romualdez invests quite a lot money to serve the ICC team, which let us wonder, are these expenses covered by Martin Romualdez himself, or have they been spending the budget for flood control and relief? So Martin Romualdez owes the public an explanation. Kaya pinapasabi sa atin, so boljakin nyo yung putang inang Romualdez na yung sangkot yan sa bribery. Bakit, number 1, question, bakit itinatago dyan sa hotel, ginahabon nila, yun na ginahabon, tinatago, ano?
tinatago nila itong mga ICC members na ito. If they are legitimate ICC members, bakit kailangan itago sa hotel? Bakit may mga bodyguard na high power, with high powered, you know, security, arms, whatsoever? And bakit may shopping galore? Kasi kung, well, you know, kung ang intention mo, mga kababayan, ay mag-investigate or whatsoever, bakit shopping spree? According to our source, labas-pasok shopping spree and charge to the escort.